Sabi mo sa iyong katabi, excited ka na ba? Ilan lang ata excited? Magkakaroon po ng camp ang children. Palakpakan nga natin mga children. Dito sila matutulog. Dito sa church natin. At nakaset na po activity ng mga children. Amen? Yan, nawawala ata mic ko. O bumababa lang. Sabi mo nga sa iyong katabi, excited ka ba? Sa kabila. Sino excited? Magsabi ng amen. My assignment for today, sabi mo sa katabi mo, mabless ka ngayong umaga. Binabati ko rin po si Sister Lolit de Venecia. Yan, nanonood siya ngayon. Praise God. My assignment, nasaan na? That is my assignment. Pakibasa. Minsan pa. Sa Tagalog, ganon, kagandahan nyo ang parang talong ang dinig. Ang tanong, the question. Sabi ko sa Lord, Lord, should I preach this sermon? For I always preach this for many times. Siguro sa isang taon, 2, 3. But ito po yung nilagay ng Lord sa heart ko. Ano yung sabi ng awit kanina? Because of who? Sabi po ng awit, pag pinanood niyo po sa video, ay because of who you are, not because of what you have given me. Hindi dahil doon sa binibigay mo sa akin, kundi dahil bilang ikaw. Amen? Let's start. I'm using the message. May graduation po ang Timothy mamaya. Palakpakan po natin. Graduate na rin sila sa wakas. Ha? Ano na? Aba, pati yung mga dumadalo sa taas. Graduate din. Foundational. Wow, palakpakan natin ang Lord. May plano po ako yung first batch ng Timothy at saka ng second batch ay magkakaroon ng outdoor. Amen? So, mga nakaputi. Basta nakakita kayo nakaputi, graduate. Pera lang si Malu. Nakiputi lang yan. Kaya sila Pearly, graduate din ata yan. Praise God. Amen? May graduation po mamaya. Let's start. When Jesus arrived in the villages of Caesarea Philippi. Sabi nyo nga, Caesarea Philippi. At nang siya'y dumating sa lugar ni Caesarea Philippi, he asked his disciples, what are people saying about who the Son of Man is? At siya po ay dumating sa lugar ng Caesarea Philippi. At yung tanong na yan ay may relasyon doon sa lugar na kanyang pinuntahan. Anong lugar? Sapagkat ang lugar ng Caesarea Philippi ay lugar yan ng mga Israelita, kaya lang ay merong isang hari na sa lugar na yan ay marami po silang Diyos. At ang naghahari dyan ay si Caesarea o si Julius Caesar. Isang makapangyarihan,
isang tagapagligtas ng mga Romano, at isang hari na nagbibigay ng lahat ng pangangailangan nila. Amen? At kilalang kilala at sikat si Filipi, si Caesarea Philippi, galing sa word na Philip. Kaya nagtanong siya. Alam niyo, maraming sikat ngayon sa panahon natin. Hello? Minsan, mas kilala mo pa ang artista kaysa kay Jesus. Minsan, mas alam mo pa ang nangyayari kay Kathleen kaysa kay Jesus. Minsan, mas lalo mo pang sinusundan ang Batang Quiapo kaysa kay Jesus. Bakit? Sapagkat sa kasikatan nila ay nagbibigay ng pansamantalang kaaliwan. At lahat ng sikat ay sinusubaybayan mo sapagkat may naidudulot ito sa buhay mo. Maaaring nagpapasaya, maaaring nagpapalimot sa iyo paminsan-minsan, at ikaw ay naaaliw. At hindi lang naaaliw, ikaw pa ay nababaliw. Naintindihan niyo ba ako? Minsan mas kilala mo pa ang bawat artista na iyong hinahangaan. Walang pinagkaiba sa panahon ni Jesus kung bakit ko po sinasabi sa inyo, sapagkat dumating siya sa isang lugar na merong isang sikat doon na ang pangalan ay Caesarea Philippi. At ang gusto ng Panginoon, kung sikat itong taong ito, sino ako para sa inyo? Naintindihan niyo ba? Minsan nga, mas kilala mo pa yung kapitbahay mo kaysa kay Kristo eh. Tama, mali? Minsan, mas kilala mo pa si Christopher kaysa kay Kristo. Mas kilala mo pa si Christy per minute kaysa kay Kristo. Hello? Ngayong umaga ay isang tanong ng Panginoon na sabi niya, ano ba ang sabi ng, ba't niyo pinipindot, wala pa ako sinabi? Ano ba, asan na ba? Naglalaro ba kayo dyan? Ano ba ang sabi ng tao patungkol sa anak ng tao? Ano ba ang sabi ng inyong kapitbahay, ng inyong barkada, ng iyong best friend, ng iyong magulang na hindi dumadalo dito? Ano ba ang kwento nila patungkol kay Jesus? Simula pagkabata, kilala na natin si Jesus. Pero ang tanong, ano ba ang pagkakakilala mo sa Kanya? Paano ba siya pinaliwanag sa iyo? May kausap pa ba ako? Sapagkat ako nung bata, kilala ko si Jesus. Sapagkat lumaki ako sa isang simbahan na merong isang taong nakapako doon sa simbahan na aking pinupuntahan. Nandiyan ba kayo? Sino ba ako? Sabi ng ibang tao. Maaaring yung mga kapitbahay nyo ay may dinadaluhan na iba. Maaaring ang inyong kamag-anak ay merong pananampalataya iba sa inyo. Sino ba ako sa ibang tao? Bakit ganun po, Kasi si Caesarea Philippi ay nakilala, hindi personal, kundi inistorya lang siya kung anong nagawa ni Caesarea Philippi. Kaya ang sabi ng Panginoon, sino ako, sabi ng kaibigan mo? Sino ako, sabi ng kakilala mo, ng kaistoryahan mo? Sana magets niyo ibig ko sabihin. Sino ba ako? Base doon sa mga nagtuturo na iba.
At ito sabi ng Bible, tuloy. May mga wala na naman, no? Wala sila rains ba? Wala, no? Wala sila magina? Ako po ay nananawagan sa bawat wala po dito. Hello? Andiyan na ba kayo? They replied, something. Ang iba nag-iisip, He is John the Baptizer. Ang sabi nila, Jesus, ikaw raw ay si John the Baptist. Ang sabi naman nila, ay ikaw si Elijah. Ang sabi ng iba, ikaw raw si Jeremiah. At or isa sa mga propeta. May naniniwala sa ibang reliyon na si Jesus ay propeta lamang. Walang pinagkaiba sa panahon niya. Hello? Ang sabi ng iba, siya daw ay tao lamang at hindi rin siya Diyos. Na hindi raw dapat siya sambahin sapagkat siya ay tao lamang. Parehas na parehas sa panahon niya. Sino ba ako? Sabi ng tao. Ano bang istorya nila patungkol sa akin? Ano bang istorya ng dati niyong mga pastor? Gaano ba makapangyarihan ng Panginoong Yesus sa buhay natin? Isang tanong na kung saan ay sasagutin ng Panginoong Yesus ngayong umaga. Sabi mo sa iyong katabi, mas lalo mo siyang mamahalin. Next verse. Saglit lang po ako magturo ngayon kasi graduation eh. He pressed them, and now, and how about you? Sabi ng tao, inistorya sa akin kung sino ako. Sabi ng iba. Pero ang tanong ko, ikaw, ano ba ako sa'yo? How about you? Sino ba ako sa buhay mo? Wala akong kausap. Gustong malaman ng Panginoon, sino ba ako sa buhay mo, anak? Sino ba ako sa buhay mo kapag nag-iisa ka? Sino ba ako sa buhay mo pag wala kang pera? Sino ba ako sa buhay mo kapag kasama mo ang barkada at nalilimutan mo ko? Sino ba ako sa iyong tagumpay? Sino ba ako sa iyong kalungkutan? Ano ba ang pagkakilala mo sa akin? Ako lang ba ay kilala mo na namatay sa krus? Ako lang ba ay kilala mo na pinako sa krus? Tama na ba yan sa iyo? Sabi mo sa iyong katabi, gaano mo kilala si Jesus? Pangalawa, tanungin mo siya, sino ba siya sa iyo? Hello? And how about you? Who do you say I am? Who do you say I am? Pakibasa, 1, 2, 3. Wala akong dala ngayon eh. Wala akong dalang example ngayon. Pero meron po ako na-discover. Sabi niya, who do you say? I want to emphasize the word say. Sabi niyo nga, say. Who do you say I am? The word say is a Greek word na ang salita ay lego. Ngayon ko lang nalaman saan galing yung laruang Lego. Alam niyo ba yung laruang Lego? Ano yung tsura ng Lego? Bricks. Lego.
L-E-G-O. Galing sa salitang say. Who do you Lego I am? Ang isang Lego ay isang mga bricks na sa iyong kaisipan ay pwede kang humulma ng mga bagay-bagay na pagdudugtong-dugtungin mo siya hanggang makita mo kung gusto mong bumuo ng eroplano, kukuha ka ng isang Lego, pagdudugtong-dugtungin mo ang mga pira-piraso hanggang makuha mo yung gusto mong buuin. Ganyan ang sinasabi ni Jesus. Kung gusto mong dugtong-dugtungin, kung sino ako sa iyo, hindi ko alam kung nakukuha nyo. Hindi mo makikilala si Jesus sa isang bagsakan. Hindi mo makikilala si Jesus sa isang pagdalo. Isa siyang Lego. Pagdudugtong-dugtungin mo ang bawat kasagutan ng ginagawa niya sa buhay mo. And I'm so amazed when I discovered the word say. Para niyang sinasabi, anak, paano mo ako pinagdudugtong-dugtong sa buhay mo? Lord, minsan masaya, minsan durog. At ako'y sinagot mo, idinugtong mo uli. Kaya ang Diyos, the more na nakikilala mo siya, lumalaki siya! Hello? And that is Lego! Hindi mo siya makikilala ng isang upuan. Hindi mo siya makikilala ng isang taon lang. Hindi mo siya makikilala ng 2 taon lang hanggang nabubuhay ka. At habang umahaba ang buhay mo, lumalaki ang pagkakilala mo sa Kanya. Nag-umpisa lamang sa maliit na Lego. Pag pinagdugtong-dugtong mo, lumalaki ang nabubuo mo. Give me your best clap offering! Are you there? Sino ang nable-bless? Sino ang nable-bless? Sabi niya, sino ako sa ibang tao? Pinagdugtong nila. Ikaw raw si John the Baptist. Ikaw daw si Elijah. Ikaw daw si Jeremiah. Yan ang pagkakabuo kay Jesus. Ikaw raw ay isang propeta. 4 na Lego. 4 na dugtungan. Pag pumunta ko kayo sa mall, sa Toys R Us, may makikita kayong Lego doon na binuo. Naging train. Nag-umpisa sa maliit. Pinagtugtong ng dugtong hanggang makabuo ng gusto niyang buuin. Kung ang pagkakilala ng mundo sa akin ay 4, sino ako sa inyo? Ano sabi ng awit? Jehovah Nissi, Jehovah Shalom, Jehovah Jireh. Woo! Sino ang Diyos sa buhay ko? Siya ang Diyos na nagdugtong ng aking pangarap. Siya ang Diyos na nagbago sa akin. Siya ang Diyos na bumuo sa akin. Siya ang Diyos na nagpakilala sa akin. Kahit ako'y nasa baba o nasa taas, dinudugtong niya ako palagi sa Kanya. The word Lego means relate. Paano mo i-relate ang isang Lego na ito sa isang Lego? The word Lego means relate. And relationship comes from relate. Naiintindihan niyo ba ako? Pag nag-asawa ka, isang Lego, bumuo ng pamilya. Nagkaanak ka, nag-produce ng another Lego. Nakikilala mo yung sarili mo sa ibang tao sapagkat may nakarelate ka. Sana maintindihan niyo po ako. Ano ang pagkakilala mo sa magulang mo? Paano ka nakaka-relate sa kanya? Na yung pangarap mo na pinag-aaral kanya, nakikilala mo ang magulang mo na hindi kanya pinababayaan, na minamahal kanya, lumalawak na lumalawak ang pagkaunawa mo at pagkakilala
makilala mo sa magulang mo. At sa ayaw at sa gusto mo, dahil mas kilala mo ang magulang mo, wala kang pakialam kung anong sabihin ng kapitbahay mo sa magulang mo. Give your best clap, Popere! I have preached this many times, but I am shocked the word Lego. Say Lego. Minsan pa. Minsan pa. Kaya pala, kailangan mo minsan umiyak, kabahan, matakot. Kaya pala, minsan kailangan mo parang kang nalulunod. Kaya pala, minsan nakakaranas ka nito. Bakit? Kasi sa pagraranas mong ganyan, mas lalo mo siyang nakikilala. Woohoo! Andyan ba kayo? Sino yung gusto pa niya makilala ang Diyos? Sino pa yung gusto niya makilala ang Diyos? Listen. Pakibasa. 16. Sumagot si Pedro. Now when he was asked, listen. Balik mo muna. Listen. Sino ako? Sabi ng iba. Makikilala mo si Jesus. May sinabi siya. Sabi niya sa mga Pariseo, mga matatalino, mga nagbabasa ng 10 Commandments ni Moses. Maalam patungkol sa Diyos ni Moses, sa Diyos ni Joshua, sa Diyos ni Abraham, sa Diyos ni Jacob. Kilala nila. Pero sabi ni Jesus, tingnan niyo po ito. Ang sabi po sa Luke, chapter 17, verse 20 to 21, now when he was asked by the Pharisees when the kingdom of God would come, kailan ba darating ang kaharian ng Lord? He answered them and said, basa, the kingdom of God does not come with. Sa loob ng church, sino ka ba? Nag-o-observe ka lang ba? The word observation means nag-o-observe ka to gain information. Maraming umaatid dahil siguro naimbitahan lang, siguro walang magawa sa bahay. Matagal ng Kristiyano pero walang nababago. Because nakilala mo siya through observation. Ang isang taong kilala niya, si Jesus, hindi lang yan nag-o-observe. Ano ka ba sa loob ng church? Nag-o-observe ka lang ba? You gain information by knowledge, by mind, and not by art. The word Lego means it should come from your heart, not from your knowledge. Nakakaya naman, ikaw ay born-again Christian, tapos pinagkakalat mo dyan. Nakikipag-inuman ka sa kanto. Paano mo binuuban ang sarili mo? Maraming tao binuo niya ang kanyang sarili sa inom. Naiintindihan niyo ba ako? Hindi mo makukuha ang kaalaman ng Kingdom of God through observation. Nor will they say, may magsasabi, nandito ang kaharian ng Lord. Nandito ang tunay na Kristiyano. Nandito ang tunay na church. Sa totoo lang ko, pag may nakikita ko nagkakamali, o nakikita ko minsan lantaran na kung ipakita niya na parang walang nangyayari sa buhay niya, hindi ko sinisita. Bakit? Kasi gusto ko makilala niya si Jesus, hindi dahil sa sinabi ko. Gusto ko siya mismo ang makakilala kay Jesus. See here or see there, for indeed, basa. Within you. Nasa loob mo. Kaya ang awit, napakabilis sa'yo.
na pagdudugtong-dugtong mo ang awit sapagkat ang kaharian ng Lord ay nasa sayo. Hello? Dumaan po ako sa grabing pagsubok last week. Kung alam niyo lang. I'm still a human. Tao rin ako. Dami kong inisip. Dami kong naninira sa akin. Sabi ko, Lord, gusto ko na talaga mag full time. Tinutulak mo na ba ako mag full time? Pilit nila ako siraan. And I was crying sa car. Pinapatugtog ko yung because of who you are. Sabi ng Lord, anak, dumadating ka pa rin sa bawat pagsubok. Kahit pastor ka, kahit bishop ka, o kahit brother ka, o sister ka. Sapagkat, diyan mo makikilala kung sino ako sa buhay mo. Sino ba ako sa iyo? Sino ba ang lego mo sa sitwasyon mo? At ako po umiiyak. Nire-replay ko habang ako'y nagdadrive. Because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, hindi ako tantanan ng threat ng bawat katrabaho ko. Makanta ako sa car, sabi ko, because of who you are, I give you glory. Pero kinakabahan ako. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I sing. Listen, ang taong maraming suliranin, ang taong maraming pinagdadaanan, ay isang taong mas makikilala niya ang kanyang Diyos. Sasabihin ng tao sa iyo, paano ka nagiging masaya? Eh, ang ulam mo lamang ay tinapa, sardinas. Anong meron at meron kang ngiti? At ikaw lang makakapagsabi niya, si Jesus ang nagbibigay ng ngiti sa mukha. Hello? Andiyan ba kayo? Huwag ko kayo mainip sa buhay niyo. Lord, ang tagal naman! Sabi ng mga Israelita, Lord, ang tagal namin naglalakbay sa disyerto. Saan mo ba kami dadali? Nangako ka doon sa Egypt. Pero ilang years na kami lakbay ng lakbay ng lakbay at complain kami ng complain. Nagutom kami, nagpakilala ka. Nagpababa ka ng pagkain. Nauuhaw kami, nagpakilala ka. Nagpainom ka ng tubig sa disyerto. Kami nainitan, nagpakilala ka uli. Habang ikaw ay naglalakbay sa buhay at marami kang katanungan, nagbubuo ka ng Lego sa buhay mo. At ang Lego na yon ay ang Diyos. Listen, Lego means relate. Word means logos. Lego and logos, you need it because you will know who is Christ. Are you there? Sabihin nyo nga, makikilala ko pa siya mabuti. Minsan pa. Amen? Sino excited na makilala niya ang Diyos? Sino excited makilala niya ang Lord? Praise God, nandyan si Kim Hilomen, Carol Vallejo, ang dami ko nanonood ngayon. Si Aris Teodoro. Kaya minsan, sa bawat break-up mo, pairam nga ng papel dyan. Pairam ako ng papel. Papel. Listen. Makinig kang maigi. Yan. Dati buo ka.
nahati ang buhay mo sa dalawa dahil nagmahal ka. Kung ito ang buhay mo, nagmahal ka, yung kalahati napunta sa iba. Nag-break kayo. Dahil minahal mo siya, napunta yung kalahati sa kanya. Kaya hindi ka nabuo. Kaya naghahanap ka ng isang taong bubuo sa iyo. Sapagkat yung minahal mo, sapagkat yung anak mo, yung asawa mo, yung kapatid mo, hinati niya ang pagkatao mo. At sabi ni Jesus, sino ba ako sa iyo? Sabihin ko kung sino si Jesus. Siya ang bubuo uli ng pagkatao. Because of who you are, I see. I worship you because of who you are. Andiyan ba kayo? Amen? Si tatay, kahit na anong pinagdaanan niya, na-stroke. Ang dami niyang experience sa buhay, barkada, lahat. Pananalapi, lahat. Nawala na lahat. Minsan, kailangan mawala ang lahat para mabuo ka uli ni Jesus, sapagkat ang tunay na pagkabuo ay nag-uumpisa sa wala. Give your best clap, Popere! Andyan ho ba kayo? Sino na bless? Kaya huwag kang magtaka. Amen. Tingnan mo nga yung katabi mo kung gaano yung ngiti niya sa kanyang mukha. Because of who you are, I sing. Itong batang ito, halika na. Nablibless ako rito, halika. Sa murang edad niya, hindi ko natatanungin kung sino siya. Nanonood ng live. Hanggang ngayon, nanonood ka ba ba? May balita ako. Nung nanood siya ng live, yung mga na-pending na bawat in-applyan niya, hindi ko alam na siya yun eh. Pero sabi ng Lord, gigisingin ko lahat ng mga matagal nang inaantay. At nabalitaan ko nanampalataya, hindi dahil magaling si Brother Jerome, kundi magaling at buhay ang Diyos na nakilala niya. Tinawagan siya sa visa, binuay, di ba? At balita ko lang, kagabi lang, may chismosang nagbalita sa akin. Balita ko, may ticket na ata kayo for next year. Tama ba yun? And I worship you because of who you are. Kaya, kapatid, abang nandito ka, magpatuloy ka sa midweek para pagdating mo sa UK, yung Jesus na nakilala mo rito, siya mong ipapakilala sa ibang lugar. Andyan ba kayo? Sabi ni Jesus, sino ba ako? Jorilyn, sino ba si Jesus sa buhay mo? Sino ba si Jesus? Masarap makilala si Jesus pag takot ka. Masarap makilala si Jesus pag may nanggugulo sa bahay at ikaw ay sinisingil. Masarap makilala si Jesus kapag nawala na yung minahal mo, pumapasok si Jesus sa buhay mo sapagkat siya ang bubuo sa iyong pagkatao. Do you remember when Peter known Christ?
Ang sabi niya, iwanan mo ang trabaho mo at sumunod ka sa akin. Paano yung aking bangka? Paano ang aking hanap buhay? Sumunod ka sa akin sapagkat yung nawala sa iyo, siya ko namang bibigyan ng kalapatan. Are you there? Sumagot si Pedro. Listen, sa dami, 12, isa lang ang sumagot. Simon Peter Said, "You're the Christ, the Messiah." And I look the word Messiah. Messiah means anointed one. Messiah means siya ang magliligtas sa iyo at siya ang magre-restore sa iyo. Ano ibig sabihin magre-restore sa iyo? Siya muli ang bubuo sa iyo. Sigurado ako sa aking puso, sa aking pananampalataya, mag-antay ka lamang. Hindi ko alam kung anong pinagdadaanan ng bawat isa. Pero isa lang ang sigurado, kung wasak ang pamilya mo, kaya niyang buuin. Kung wasak ang iyong pananalapi, kaya niyang buuin. He is the restorer. He restore you. Kung mababa ang bilib mo sa sarili mo kasi winasak ka ng iba. Kung mababa ang bilib mo sa iyong sarili sapagkat ang ibang tao winawasak ka niya araw-araw. Inaapakan araw-araw. Huwag kang mag-alala. Dahil kilala mo si Jesus, itataas ka niya at ipapakilala niya kung sino ka talaga. Are you there? The question is not kung sino ang ibang tao. Ang question sa buhay, Lord, sino ka ba sa buhay ko? Naitanong niyo na ho ba yan? Grabe ho talaga yung pinagdaanan ko. Wednesday pa lang ata. Wednesday, Thursday. Nasa sasakyan ako, umiyak ako. Sabi ko, Lord, gusto ko na mag-full time. Oh, anak, nag-preach ka ng ganito. Kinakabahan din ako. Dahil alam ko wala naman dapat silang isira. Nag-message ako kaagad sa aking mga kapatid. May group chat kami magkakapatid. Mga prayer warrior po yan pag may problemang isa. Sabi ko, please pray for me. Tapos napatugtog ko yung awit. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are. Alam niyo, pag may problema kayo, ang pinakamasarap sa lahat, pag hindi mo na alam may papanalangin mo, magpatugtog ka, umawit ka, at sabihin mo, Lord, gusto pa kitang makilala. Are you there? Kasi minsan di mo na alam ano pag-pray mo. Isang YouTube lang. Naintindihan niyo ba ako? Isang YouTube lang. At sabi niya, the Son of the Living God. Next, ang ganda. Jesus came back. At sinagot niya si Peter, God, woohoo! God, tingnan mo, pagkilala mo na si Jesus ang tagapagligtas mo sa lahat ng area ng buhay mo, sigurado ko, God bless you. Ano sabi ng Bible? Simon, son of Jonah, you did not get that answer out of the books. Nakuha mo.
i-reveal, ang Diyos mismo ang nagpapasok sa iyo sa sikreto kung sino. Ang Diyos mismo ang nagpapasok sa iyo sa sikreto kung sino ako. It is God Himself who let you in. If you want to go inside the kingdom of God, you need to know who Christ is. Let me say, paano nasabi ni Peter na siya ang tagapagligtas, Messiah? Balik ka uli doon sa paborito ko. Nung bumabagyo sila sa bangka, si Peter lang ang nag-try maglakad. At nung siya ay lumulubog, isa lang ang prayer ni Peter, "Help!" Ano ang ginawa ni Jesus? Siya ay iniligtas. Kaya yung experience niyang yun, sa paglubog, siya rin niyang sinabi sa Panginoong Yesus kung sino si Jesus. Ikaw ang nagligtas sa akin nung ako'y lumulubog. Hello! Nakakuha siya ng Lego. Woohoo! Pangalawang Lego sa buhay ni Peter. Nung ipapako si Jesus at sabi niya, "Sino ako? Kilala mo ba si Jesus?" Sabi ni Peter, "Hindi ko kilala yan." 3 times. Pinako si Jesus na walan na siya ng pag-asa. Naiwan ang kanyang sarili. At pagkatapos ay sabi niya, "Hindi na ako worth it. Balik na ako pangingisda." Nagpakilala uli si Jesus. Hello? At anong pakilala niya? "Peter, Peter, do you love me?" "Lord, I love you." "Peter, Peter, do you love me?" 3 times. Kasi 3 times siya. 3 times siyang hinati-hati ng kanyang kapalpakan. Ikaw ito, 3 times. Kilala mo ba si Jesus? Hindi ko kilala yan. Kilala mo ba si Jesus? Hindi ko kilala yan. 3 na ang Lego ko. Ano mo masasabi kay Jesus? Binalikan siya ni Jesus. "Peter, do you love me?" Unang Lego, ibinalik ni Jesus. "Yes, Lord, I love you." Second question, "Peter, do you love me?" Same question. "Yes, Lord, I love you." Dahil 3 ang pagkakanulo niya, 3 rin ang dapat buuin ni Jesus hanggang mabuo siya. Kapatid, anuman pagkukulang mo sa Panginoon, nagkukulang ka man, bubuuin at bubuuin ka niya hanggang ikaw ay nagpapatuloy makinig ng kanyang tinig. Kaya, nakakabalik ka sa paglilingkod. Kaya yung pagmamahal mo sa paglilingkod, bumabalik na wala nagsasabi. Kasi si Jesus mismo ang bubuo sa iyo. "Sino ba ako sa iyo, anak? Lord, tapos na ang aking paglilingkod." Ang sabi ko noon, "Hindi, anak. Tinawag kita." Are you still there? Listen. "My Father in heaven, God Himself, let you in." Ang sarap na salita. It is God Himself who let you in on this secret. May question ka sa buhay? Go inside. Kilalanin mo si Jesus at malalaman mo na ang sikreto ng buhay na ito ay hindi lamang sa impormasyon. Ang sikreto ng buhay na ito ay makilala mo si Jesus. Hello? Listen. Next. Nable-bless ba kayo? May the Lord bless you sa mga bawat nanonood. And now, woo! Grabe.
I want you to catch this, church. I want you to catch this. Sino sa kalagitnaan natin, pagod na siya ng try, walang nangyayari. Pagod na siya na i-please ang ibang tao. Pagod na siya na i-please ang kanyang magulang. Pagod na siya ng mangarap na walang nangyayari. Ang sabi ni Jesus, and now I am going to tell who you are. And now I am going to tell who you are, really are. At ngayon naman, ako naman ang magsasabi kung sino ka sa akin. Sinabi mo kung sino ako sa iyo, sa anak. Sasabihin ko rin kung sino ka, yung totoong ikaw. Anong ibig sabihin nito? Pag kilala mo si Jesus, makikilala mo ang sarili mo kung sino ka. Give your best clap offering! Napakababa ng self-esteem ko dati. Ang taas ng insecurity ko. Hindi ko kaya makipagsabayan sa bawat kaibigan kung may kaya. Hindi ko kaya mabuhay na masyado akong mahihain. Hindi ako marunong makihalubilo. Pero nung nakilala ko si Jesus, ipinakilala niya kung sino ako sa kaharian ng Diyos. Hindi mo tunay na ma-experience ang kaharian ng Diyos kung hindi mo kilala ang Diyos na nandun sa kaharian. Pag nakilala mo siya, makikilala mo kung sino ka talaga. Hindi ka totoo na ikaw ay mababa. Hindi totoo na wala kang silbi. Hindi totoo na wala kang mararating. Hindi totoo na wasak ang pamilya mo. Ang totoo, ikaw ay anak ng Diyos. Give your best clap offering! Sino magsasabi nung panahon na yon na nagbibisikleta ako after earthquake? Sino makakapagsabi nung time na yon? Paano ko masasabi na magkakaroon ako ng mga sasakyan? Samantalang yung panahon na yon ay nagbibisikleta lamang ako sa bako-bako. Pero merong Jesus na nakilala ko, bumubuo ng pangarap ko paunti-unti. Di bali nang hindi biglaan, ang malaga sa dulo, bubuin niya lahat. Give your best clap offering! Listen, sinasabi ko sa iyo, hindi ka si Simon, ikaw si Peter. A rock, this is the rock on which I will put. Di ko alam kung nagigets yun. This is the rock that I will put. This is the rock that I will put. Salamat kay Jorilyn na nakakuha. Who do you say? Who do you lego? This is the rock that I will put. Pamilya ko, wala akong pangarap. Halos wala, hindi ako makapagtapos ng pag-aaral. Paano ko ipinut together ng Lord? Isa lang niya akong lego. May nakilala akong Christian. May nakilala akong Jorilyn. Ngayon nag-aaral, gustong magtapos, gustong mangarap. Bakit? Kasi yung pagbuo ng Diyos sa buhay ko, siya rin bubuo sa buhay. This is the rock that it put together! Are you there? Paano ako nakaka-relate? Say, paano ako nakaka-relate sa mga mahirap ang trabaho? Dati akong waiter. Nung nakakilala ko siya, this is the rock that I will put together. Naiintindihan niyo ba ako? Sino nable-bless? Sino yung gusto niya makilala si Jesus? Na ina-appreciate niya, Lord, kahit nahirapan pala ako ngayon,
ito rin pala ang bubuo sa pagkatao ko. Hindi na ako yung isang madaling sumuko. Hindi na ako yung taong lagi na lamang umiiyak. Ako ngayon yung taong binubuo mo, umaasa na mababago mo ang lahat ng sitwasyon sa buhay ko. Amen? Anong sabi niya? A church so expansive with energy that not even the gates of hell will be able to keep it out. Walang makakapigil sa pagbabagong kayang gawin ng Diyos. Nagbigay ng Lego ang Lord sa akin, Son, I will give you mountain. Marami ako narinig, mayabang yan si Brother Jerome. Paano magkakaroon ng bundok yan? Paano mangyayari na magkaroon ng bundok? Paano ka makakakuha ng isang bundok na wala ka naman pera? Wala yan. Kapag ibinigay ng Diyos, walang makakapigil sa plano ng Diyos. Huwag mong kilalanin si Jesus sa pagbabasa lamang. Kilalanin mo siya kapag nalulungkot ka. Kilalanin mo siya pag wala kang pera. Kilalanin mo siya kapag durog na durog ka. Hindi lamang siya nakikilala sa pagbabasa. Makikilala mo siya sa bawat pagsubok, sa bawat nararamdaman mo, at masasabi mo, malalampasan ko rin ang bawat pagsubok. Give your best clap, Aubrey! Amen! Kaya wala pwedeng makipagdebate sa isang Biblia. Sapagkat hindi nila pwedeng debatihin ang buhay mo. Because of who you are, as andyan ba kayo? Ay, si nanay dati, ayaw umatin yan. Nanay, nauuna lang labada niya. O ngayon, lagi na nandito. Maraming binago ang Lord sa buhay dito sa Dunamis. Dati nagtra-tricycle lang si brother. Paano mo nakilala ng Panginoong Jesus? Inimbitahan ka ni Pastora Gerald. Sino mag-aakala na isang taxi driver lamang magpapakilala si Jesus, nagbigay ng pag-asa sa kanya na ang buhay ay hindi nasusukat sa dami ng pera, kundi sa dami ng puso na nakilala mo si Jesus. Andyan ba kayo? Pagkilala mo na si Jesus, ang Diyos ang nagpapasok sa iyo. Sabi niya, Peter, sa iyo ko ito sasabihin, hindi sa 12, sa iyo. Sa iyo. Dahil may sinabi ka tungkol sa akin, sasabihin ko talaga kung sino ka. Hindi totoo na mahina ka. Isa kang matigas. Isa kang bato na di kayang durugin. Next verse. Nag-flow na po ako. And that's not all! Ganda ng message, no? Hindi lang yan, Peter. Peter, hindi lang yan na matigas ka sa bawat pagsubok. Hindi pa tapos ang Lord sa buhay niyong mag-asawa. Hindi lang yan. Hindi lang yan na pinagbalikan kayo. Samantalang dati si sister problemado. Di siya, pag-pray mo po ako. Nandun na naman si brother. Ay di mas lalo niya nakilala si Jesus. Binuo ni Jesus ang pamilya niya. Naintindihan niyo ba ako? Tingnan niyo si brother ngayon. Nanonood din niya ng live. Tingnan niyo mukha niya ngayon, kaibigan ni Mike. Sino magsasabing mababago siya? Pinilit ho ba yan? Hindi. Ang Diyos ang nagpapasok sa kanya sa dunamis of Jesus. Listen. Hindi lang yan. Sa mga taong nakakakilala sa Panginoon, you will have complete
free access to God's kingdom. Ang ganda minsan pa nagbabasa ka ng ibang translation. Hindi lang yan, binibigyan kita ng kumpletong karapatan. Kompletong karapatan makapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi lang yan, keys to open. Isang susi na pwede kang magbukas. Teka muna, hindi pa tapos. Ang sino ang makakuha ng sasabihin ko, kanya. Sinasabi ko kahit sa live, may bubuksan ng Diyos na sarado sa buhay niyo. Listen, keys to open any and every. Maaaring ngayon, sarado ang pintuan ng promosyon. Binibigyan kanya na ng kumpletong access sa bawat sarado na pintuan sa buhay mo. Sarado man ang pintuan financially, sarado man ang pintuan sa iyong pamilya, broken family, sarado man ang pintuan ng relasyon mo bilang sa iyong mga anak, nasa sayo na kukumpletuhin mong buksan ang bawat nakasara. Ngayong umaga, may bubuksan ang Diyos! Give your best clap offering! Listen, keys to open in every door. Hindi pa tapos yan. No more. No more barriers. Wala nang hadlang. Between heaven and earth. Earth and heaven. Listen. A yes on earth is yes in heaven. Pag kilala mo ang Panginoong Yesus at nananampalataya ka sa inaantay mong breakthrough ng buhay mo, sa inaantay mong pagbabago sa pamilya mo, hindi mo na kailangan ng yes sa langit muna bago maging yes sa lupa. Pag kilala mo si Jesus, mauuna ang yes sa lupa at yes na rin sa langit. Kapatid, magkaiba yun. Yun yung sinasabing, whatever you bind here on earth will be bound in heaven. Ano ibig ko sabihin? Minsan, may mga bagay na kahit hindi mo na ipag-pray, pag kilala mo si Jesus na darating ang prayer request mo, pag nag-yes ka rito, ano ibig sabihin? Pag nanampalataya ka dito, kung ano sinabi mo dito sa lupa, siya rin sasabihin sa langit. Listen, pag sinabi mo sa lupa, Lord, karapatan kong maging masaya dito sa lupa, sabi sa langit, so be it. Dito ko lang nakita. And this is how faith works. This is how the power of your tongue works. A yes on earth is yes. Kaya alam ko, paparating na talaga yung sinabi ng Diyos sa buhay ko. Ayaw kong pumalakpak kayo para sa akin. Gusto ko kayo rin. Kung ano ang sabihin mong yes sa lupa, yes sa langit. Pag sinabi mo, Lord, madadala ko rin ang aking asawa. Lord, madadala ko rin ang aking mga anak. Yes yan anak sa lupa. Yes na rin ako sa langit. Kung ano sabihin mo, siya ko rin gagawin. Andiyan ba kayo? Hindi dahil kung ano yung mabibigay niya. Hindi yun eh. Kundi nakilala mo siya. Hindi dahil yung kaya niya ibigay, alam mo kasi binigay na.
Bakit ka pa panghihinaan kung nakilala mo na siya? Sino rito, alam niya sa puso niya na bago ng Diyos ang kaisipan niya, ang puso niya, ang pananaw niya. Yes, here on earth. Yes, in heaven. I know, Lord, it is yes for the prayer resort mountain here on earth, so it is already yes in heaven. I know, Lord, that my new house and lot is yes already here because I desire it, so it is already yes in heaven. Hindi ko alam po sino ang gustong magpakawala ng ganyan ngayong umaga. Panahon na sabihin niyo sa inyong sarili, ano ba ang yes sa iyo dito? Kung ang lumalabas sa iyo, ang hirap ng buhay, that is already no here. Gawat, 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 gawat. Di gawat ka lang gawat. Gawat din sa langit. Ang mga taong nakakakilala sa Panginoong Yesus, kahit dumadating ang pagsubok, ang labanan, alam niya, sa dulo, siya pa rin ang panalo. Alam niya, sa dulo, siya pa rin ang mananaig. Andiyan ba kayo? Bakit mo pa iniisip, walang nangyayari sa buhay ko rito sa loob ng pamilya, pray ako ng pray, Lord, ganyan pa rin ugali ng mga anak ko. Sinabi mo na no dito sa lupa, din no na rin doon. Dapat kung ang nakikita mo ay black, dapat ang iyong pananampalataya ay white. Kung kilala mo si Jesus, alam mo kung sino ka at ano ang kaya mong gawin dito sa lupa, sapagkat ang gagawin mo dito sa lupa ay siya rin gagawin sa langit. Keep your best love offering. Kaya ang tanong ng Lord, sino ba ako sa iyo? Sino ba ang Lord sa inyong mag-asawa? Sino ba ang Lord sa tatay, kay tatay? Ba, kung di siya mahal ni tatay, na-stroke ka tayo, di ba? Tay, na-stroke ka, no? Oh, kung di siya mahal ni Jesus, diretso na yan sa langit. Sa langit siya. Eh, bakit buhay pa siya? Kasi mahal siya ng Diyos. Yung ba nga na-stroke na sa bahay lang? Hindi na makatayo, siya nakakalakad pa. Tay, tanda mo ito. The more na pumupunta ka rito sa church, darating na yung panahon, tuwid na ang paglakad mo. A yes here on earth will be yes in heaven. Kung nananampalataya ka na malayo ang mararating mo sa iyong hanap buhay, sa iyong karir, yan ang mangyayari. Siyang mangyayari. See, a no on earth a no on earth. Lagay niyo sa puso niyo yan. A no on earth. Ay, imposible ma-promote ako. Ay, imposible, wala akong tinapos. Ay, imposible kasi mahirap lang ako. A no here on earth is no in heaven. Kaya nga ako nung nagtra-tricycle na ako, tingin ko ron, hindi tricycle. Kotse. A yes here on earth is yes. Dati nangarap ako, Lord, ano kayang pakiramdam na nag-i-issue ng cheque? Alam yung ginawa ko? Kumuha ko ng mga notebook, pirma. Notebook yun. I cannot share what I did not experience. A yes on earth is yes in heaven.
Nadaan ka sa isang lugar, napakaganda ng bahay. Ano sa tingin mo? Yes ba yan sa iyo na magkakaroon ka or no? Dahil wala kang pera. Depende sa iyo kung ano ang pwedeng mangyari sa iyo. Sapagkat sa iyo nakabase kung ano, gaano makapangyarihan ang Diyos sa buhay mo. Kung makapangyarihan ang Diyos sa buhay mo, makapangyarihan siyang kikilos na magbago sa buhay mo. Naintindihan niyo ba ako? Sino na bless? Next. 3 bagay ang gusto ko iwanan. Malapit na matapos. How do we relate Jesus in our life? Paano ba siya? Ano ba ang Lego niya sa'yo? Paano siya nakaka-relate sa'yo? Paano ka nakaka-relate sa Kanya? Pangalawang itanong mo sa sarili mo, how do we describe Him in our life? Paano mo ba siya dinidescribe sa buhay mo? Hello? How do we speak Him in our life? Alam niyo, pag nahirapan po ako, isa lang sasabihin ko, Lord, matatapos din to. Lord, malalampasan ko rin to. Lord, mahakbangan ko rin to. Dati nung nandun pa ako sa hirap ng buhay, sabi ko, Lord, hindi habang panahon, mahihirap ako. It depends on how you speak. Because Jesus has 3 things in my life. Dito na magtatapos. Tinatawagan ko mga David. Pakipindot. Wala na? May 3 bagay. Hindi ko ata na-save. Una, the greatest favor, sulat nyo na lang, God had given. Si Jesus ay binigay sa atin, it is the greatest favor. Okay? Pakitype na lang dyan, tapos pakipost. The greatest favor God had given. Second greatest, the greatest author of our faith. And third, the greatest teacher of truth. Pakilagay. Pakilagay. Una, the greatest favor God had given. Second, the greatest author of our faith. And third, the greatest teacher of truth. Yan. Makinig kayo. Walang ibang pwede magturo niyan. Depende sa heart mo kung gusto mo siyang makilala. Alam nyo, I don't know on how I share it to you. Pag ako'y nahihirapan, napapagod, nalulungkot, napapaluha, umaawit ako sa Lord. Sasabihin ko, Lord, magpakilala ka pa sa akin. Sa mga babae, hindi ako makarelate. Kung nahihirapan ka na maglaba, because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you. Because of who you are, I will lift my voice and sing. Naintindihan niyo ba ako? Mamaya, tatanungin ko kayo, sino si Jesus sa buhay mo? Natitisod ka sa tao, ibig sabihin, hindi mo kilala talaga si Jesus. Madali kang masaktan ng ibang tao, ibig sabihin, hindi mo kilala si Jesus. Mas kilala mo yung taong nakakasakit sa'yo. Tayo tumayo.